Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Pagkaraan noon, si Moises ay bumalik mula sa bundok, dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Ang Diyos mismo ang gumawa ng 2 tapyas na bato at nag-ukit ng mga utos na nakasulat doon. Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, "May ingay ng labanan sa kampo." Ang naririnig ko'y hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan. Sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinurog niya ito ng pino, saka ibinuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron. "Ano bang ginawa nila sa iyo at pumayag kang gawin ang malaking kasalanang ito?" Sumagot si Aaron, "Huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Ayaw nilang paawat sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng mga Diyos na mangunguna sa kanila, sapagkat hindi raw nila alam kung ano na ang nangyari sa iyo. Kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay naman nila sa akin ang mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang yon." Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, "Napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aakyat ako ngayon sa bundok at mananalangin kay Yahweh. Baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad." Umakyat nga sa bundok si Moises at nanalangin kay Yahweh. Sinabi niya, "Napakalaking pagkakasala ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyosang ginto. Ipinapakiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan." Sumagot si Yahweh, "Kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo at papatnubayan kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na paparusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pagpapatuloy, isa pang talinhaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki
kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. Kaya nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Nagsalaysay pa si Jesus ng ibang talinhaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 bakol na harina, kaya't umalsa ang minasang harina. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinhaga, at wala siyang itinuro sa kanila nang hindi sa pamamagitan ng talinhaga. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta, "Magsasalita ako sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ihahayag ko ang mga bagay na nalilihim mula pa ng likhain ang daigdig." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. He told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Though it is the smallest of all your seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree so that the birds of the air come and perch in its branches. He told them still another parable. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into a large amount of flour until it worked all through the dough. Jesus spoke all these things to the crowd in parables. He did not say anything to them without using a parable. So was fulfilled what was spoken through the prophet. I will open my mouth in parables. I will utter things hidden since the creation of the world.